Tumayo po tayo lahat. Come on. Let's all declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po natin declare. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our identity, our culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. You know, the power of God is always in our hearts. At may pangako ang Diyos na kailanman hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Do you agree and do you believe in that? If He has a promise, that will always happen. If He has a promise in our hearts, it will always manifest in our lives. And I believe today, there will be healing, not just physical healing, but I am talking merong kagalingan sa puso ng bawat isa. If you're expecting the move of God upon your lives, palakpakan mo siya ngayong oras na ito. You may be seated po. Pwede na po kayo maupo. This is so powerful. And the Word of God is very powerful. Welcome po sa bawat isa. Pwede pang papalit ng mic. Medyo mahina lang. Ako'y nahihinaan. Yan. Tingnan mo mga katabi mo. I-welcome mo naman yan. Tamon, are you blessed na nandyan yan? Sound, praise. Yun, mas malakas. Amen. God is good all the time. Amen. We are in our... Welcome po. Bago po ako isabihin yung theme, sa mga nanonood online, sa YouTube, sa Facebook Live, Sa Facebook Live, welcome po. Ako po si Rev Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Church at we don't talk about religion but we talk about a relationship with God. And we are so blessed for this series, Araw-Araw Binabago. Sino po ditong binabago ng Lord araw-araw? Can I hear again? Sino po dito yung binabago ng Lord araw-araw? Tingnan mo nga kung gumanda yan. Tingnan mo nga ang katabi mo kung pumogi yan. Pag ganun pa rin na itsura niyan, sabihin mo makasalanan ka. Biro lang po yan. Biro lang po yan. Yan. So, before I continue in our third week, kasi this is our pangatlong linggo, pinag-aaralan po natin yung 7 churches, yung 7 churches sa Book of Revelation. Kasi nga po, malapit na pong dumating si Lord. That is good news. Amen? Pagkapiling na natin si Lord, walang mga problema, walang sakit ng ulo. Ang asawa mo sobrang bait na doon. Mabait na po ako lalo sa asawa. Ganyan tingin mo. Yan. Magiging po tayo doon. We have a perfect body with Christ. At pinag-aaralan po natin itong 7 churches na ito. For us to be reminded, ano po ba yung mga dapat pambaguhin sa atin? Siyempre, marami pa dapat mabago sa buhay ng bawat isa. Before we continue, tanungin ko lang po, meron po ba sa kauna-una pagkakataon? First times nakarating po sa ating church. Pwede po bang itaas po ang kamay, hindi na namin po patatayuin? First time, meron po ba? Mga estudyante ko, huwag kayong mahiyang tumayo. Yes, meron pa po. Wow, palapakan naman natin ang Lord sa kanila at sa kasama ni Ford. Wow, palapakan naman. Pwede bang kawayan natin sila? Kung katabi mo, i-high five, i-shake hands nyo sila. Sabihin mo, welcome, make them feel welcome in this place. Come on, napaka-importante po nun. Okay, who is ready for the Word of God? Sabihin po natin, araw-araw binabago. At araw-araw binabago, kakibat po natin ang verse sa 2 Corinthians 4:16. Sabi po doon sa 2 Corinthians 4:16, sabi po doon, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Binabago tayo araw-araw. So, last week 1, we talk about the first church, Ephesus. Niremind tayo ng Lord na kahit masipag tayo, mabuti tayong tao, kung hindi siya first love natin, hindi ito maganda. We need to be reminded
na first love natin ay si Lord. And last week, we've talked about the church in Smyrna. Pinag-usapan po dahil na hindi ka kawawa. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, hindi ka kawawa, kahit mukha kang kawawa. Sabihin mo, you are rich. We are rich every day. Ating pong third church is the church of Pergamum. And we will be talking about, parang itong dalawang Sunday na ito, Pergamum and next week, Thyatira. Parang two-part series yan. This is part 1. And we will talking about the sins, mga kasalanan po ng ating buhay. And the first one is the sins of our tongue. Mga kasalanan ng ating dila. Tayo muna po mag-pray. Lord, open our hearts so we can experience your love and your conviction. And may we be reminded na napakaganda ng pagkakagawa mo sa amin. We ask that you be with us at patuloy mo iparana sa amin ang kagandahang loob mo, ang habag at biyaya mo. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ituloy po natin, tanyo po, ang Revelation po ay nasa last page na ng Bible. Ibig sabihin, nasa huling mga araw na rin po tayo. Yun po ang katotohanan. Kung gusto nyo pong malaman kung tunay baga, yung mga sinasabi, magbasa po tayo ng Bible. I encourage everyone, hindi ko lang po babasahin ito. Yung 7 churches na yun, kayo rin po, basahin nyo rin, pag-aralan nyo rin po yun. Para alam nyo din po ang reflection sa bawat isa. Revelations 2, verse 12. Buksan nyo po mga Bibles nyo, kung may dala po kayong Bible, maganda po, kung wala kayong Bible, again, ibenta mo ang girlfriend mo at bumili ka ng Bible. Ibenta mo sa junk shop, biro lang po yon. Ibenta mo, basta bumili kayo ng Bible. Yung kung ang katabi mo walang Bible, sabihin mo kapatid. Sabihin mo katabi mo kapatid. Kung wala kang Bible, tara mamaya sa SM, sa National Bookstore, at ibili mo ako ng Bible. Bakit katahimik ng bawat isa? Amen. Meron po tayong kape doon. Meron po tayong 3-in-1 doon. Meron po tayong pandesal. Kaso meron pa ba or inubos na? O naubos na pala? Wala na. Meron pa po. Libre po kayong magkape po doon. Verse 12. Write this to the letter of the angel of the church in Pergamum. This is a message from the one with the sharp two-edged sword. So ito'y message galing sa Diyos na salita ng Diyos, di ba? The word of God is a two-edged sword. Talim o espada na dalawa ang magkabilay tabak. So galing po ito kay Jesus. Ang kanyang salita ay matalas. Verse 13, sabi doon, I know that you live in a city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. You refused to deny me even when Antipas, my faithful witness, was martyred among you there in Satan's city. So sa Pergamum, ang church na naitayo doon 2,000 years ago ay isang lugar na maraming paganism, maraming kulto, maraming nagpa-practice ng witchcraft, maraming nagpa-practice ng sorcery. Imagine mo ang isang church na naniniwala kay Jesus doon, na maraming nagsusumpa sa kanila, maraming nagbabato ng hindi magagandang bagay through words. Siguro napaka-attack ng church na yon. Kino-commend, pinupuri sila ng Lord. Verse 14, but I have a few complaints against you. You tolerate some among you, konti lang sa church, some among you whose teaching is like that of Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to sin by eating food offered to the idols and by committing sexual sin. Verse 15, in a similar way, you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching. Ano sasabi ng Lord sa kanila at sa atin? Repent of your sin, or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth. Verse 17, last verse, sabi doon, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, tandaan po natin, sa bawat laban natin, sa pananampalataya,
Ang solusyon dyan ay mag-repent. Yun lang. Tatalikod ka sa sala, sa mali, sa kasalanan, haharap ka sa Lord. At bawat victory natin may reward. God is a rewarder God. Sabihin nyo nga, ang Diyos ko ay nagre-reward sa akin. Sabi doon, everyone who is victorious, I will give some of the manna that is been hidden away in heaven. Ibig sabihin, kung mapapagtagumpayan natin to, bibigyan tayo ng mana, ano po yun? Mga hidden treasures. Mga hidden reward na basta na lang nasulpot. Ang mana po nung unang panahon, nandyan, hindi na uubos tuwing umaga, may bago. If you want something new every day, we need to be victorious sa pinagagawang ito ng Lord sa atin. Amen. And I will give to each one of a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it. Bibigyan ka ng Lord ng bagong identity. Ang Diyos ang magpapagpala sa pagkakabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Ngayon, ano po nangyari sa church na yon? Makinig muna po kayo sa akin. Ang mga tao noon ay naapektuhan ng spirit ni Balaam at ni Balak. Sabihin nyo nga, Balaam at si Haring Balak. Sa mga hindi po nakakalam ng story, nung sinulat po yan ni John, that was 60 AD. 60 AD. 4,500 years before sinulat yan ni John, merong isang sula, mangkukulam, may albularyo. Ang pangalan ay si Balaam. Ngayon, itong si Haring Balak, galit na galit si Haring Balak sa bansang Israel. Sa sobrang galit niya, wala siyang magawa dahil sobrang dami ng mga Israelita. Hindi niya malabanan. So anong ginawa ni Balak, ni Haring Balak? Numbers 22 verse 4 to 6. Sabi po doon, Numbers 22 verse 4 to 6. Sabi po doon sa verse 4, so Balak, king of Moab, sent messengers to call Balaam, son of Beor, who was living in the native land of Pethor near the Euphrates River. His message said, look at the vast horde of people has arrived from Egypt. Ang daming tao, ang daming Israelita. They covered the face of the earth and are threatening me. Verse 6, please come and curse these people for me because they are too powerful for me. Perhaps I will be able to conquer them and drive them out from the land. I know the blessings fall on the people you bless and curses fall on the people you curse. Inupahan ni Haring Balak si Balaam kasi nga si Balaam ay sikat na mangkukulam nun. Sikat na albularyo nun. Na kung anong sabihin niya mangyayari. Sabi doon, blessings fall on people you bless. Pag may sinabi si Balaam na pagpapalain ka, magkakapera ka, mangyayari. At pag nagsabi si Balaam na, pag nangkulam si Balaam, makukulam talaga yung tao. So ang ginawa ni Balak, inupahan niya si Balaam para sumpain yung mga Israelita. Pero i-cut the story short ko na lang, hindi masumpa mga Israelita kasi protektado sila ng ating Diyos na buhay. It means ikaw, basta nasa Lord ka, kahit paano sabihin ng ibang tao sa'yo, protektado ka dahil ang Diyos ang nagpaprotekta sa iyo. Walang kasumpa-sumpang anak ng Diyos. That is the truth. Ngayon, sabi dun sa Revelations, hinayaan daw ng mga Pergamum, sa church, sa Pergamum, na mayroong ibang maapektuhan ng spirit ni Balaam. Hinayaan na, parang ganito, hinayaan ng mga tao sa church na magbitaw sila ng hindi maganda, magbigay ng sumpa sa kapwa nila. Wala namang mangkukulam dito, ano? Wala naman, ano? Pero, marami siguro sa atin, o lahat tayo guilty dito, na nagamit natin ang ating dila bilang isang weapon para makapanakit, makakontrol, makapatay ng kung ano-ano, makasira ng relasyon. Hindi tayo nanakit dahil na tayo nanapak, nanakit tayo dahil ginamit natin ang ating dila. Sino po dito ang na-backstab na? Taas ang kamay. Sakit, di ba? Yung pinautang mo yung kumari mo, Mars, akong pera, pautang ako. Nung nangangailangan siya, binilan mo ng grocery, tas malalaman mo, pinagchichismisan ka pala sa buong barangay.
That is masakit. Yung ikaw pala ay pinag-uusapan sa klase mo na hindi mo alam. Ikaw ay binackstab. Or ikaw ay na-manipulate. Kasi yung spirit ni Balaam, that is a manipulating spirit. Nagmamanipula na ibang tao. Baka na-manipula na tayo. Tanda ko nung dati. Ang mga bata kasi madaling manipula, di ba? Ako nung bata ko, hindi ko makakalimutan. Nung kami po ay grade 5, Christian school pa naman. Yung mga kaklase ko, dun sa likod, may bakod, tas may butas. Tapos yung mga kaklase ko, sinasabi sa mga teacher at sa aming magkaklase, Ma'am, marami kami nakitang duwende. Sino po nakakita ng duwende? Sino po nakakita ng duwende? Taas po ang kamay. Hindi siya duwende, ha? Nakakita ng duwende. Magpa-pray po kayo kay Gloria. Yan. Meron daw butas doon. Kita na duwende. So yung mga klase kong iba, nasilip. Ako naman, anong meron? Tapos dinrawing pa nila yung duwende, na merong, alam mo yung hat na parang kay Santa Claus, tapos yung sapatos iyong may patusok na paikot, dinrawing nila. Tapos ako nga, pasilip din. Pagsilip ko, wala naman eh. Hindi, basta may duwende. So yung mga teacher ko, nasilip din, walang makita. Ang ginawa ay winarfare, inanuhan ng oil o nagpray na doon sa bakod na yon. Mapalayas lang ang duwende. Anong ginagawa ko itong teaching na ito kaninang umaga? Na-realize ko, nauto pala ako kasi wala naman talagang duwende. Pinagtitripan lang ako ng mga kaklase. Sino po dito ang napagtripan na taas ang kamay? Okay, babaguhin ko ang tanong ko ha. Sino dito ang non-trip na ng ibang kapwa? Ibang tao? Sino po dito ng backstab na? Oy. So, honesty. Sino dito ang ginamit ang kanyang dila para makuha yung gusto niya? Sino dito ang ginamit ang kanyang daliri sa messenger para makuha yung taong gusto? Wala nang aamin. Si Charles lang daw, si Charles. Unknowingly, na ganun tayo. Like Baalam, hindi natin alam, may nasabi na tayo sa ating kapwa, nakapag-traidor na tayo, nanira na tayo sa iba, nag-backstab na tayo, nagmarites na tayo, nagmanipula na tayo ng ibang tao. At parang si Balaam, marami tayong gustong patayin sa malayo. Kasi yung pagsumpa ni Balaam, ang Israel nakakampo nun sa patag. Ang mga Israelita nun ay nagta-travel papunta sa Promised Land. So, ang ginagawa ni Balaam at ni Balak na doon sa bundok. Minsan ganun din tayo. Hindi naman natin kaya makapanakit harapan, diga. Ang kaya lang natin sa malayuan. O pag hindi kaharap yung ibang tao. Or, ang pinaka-the best na magagawa natin ay makapanakit sa pamamagitan ng cellphone. Sino po dito ang nagamit na ang kanyang cellphone para mag-comment basta-basta at makapanakit ng kapwa? Ako po'y guilty dito. And kasi po, sa tunay ako'y nag-fasting na, inalis ko na po ang Facebook sa aking pagkatao, lalo na po sa politics. May pagkakataong nakakabasa pa rin ako sa ibang sites tungkol sa politika ng Pilipinas at magko-comment ako, ganyan ga ang politiko. Addict naman yun. Magko-comment ang ganon at nung isa, pipindutin ko ng comment. Ano nga yun? Di sa Facebook, type po. Send sasabihin ako ng Lord, anak, ang comment ko, ganyan ga ang politiko. Nung isesend ko na, sabi sa akin ng Lord, anak, ganyan ga reverend. Ang sinasabi ni Jesus sa loob ng church ay hinahayaan niyang nasa loob ng isang simbahan o ng isang pamilya, makinig. Sa simbahan, sa loob ng isang simbahan o sa loob ng isang pamilya, na may ganong uri ng mga ginagawa, may ganong uri ng pananalita. Hinayaan nila na sa pamamagitan ng dila, ginamit ang dila para siraan ng bawat isa, para masaktan ng bawat isa, para maghiwalay ng kung anong bagay
sirain ang church, sirain ang simbahan. At alam nyo ba, ang simbahan, ang isang church, it is the body of Christ. Sabi nyo nga, body of Christ. Ang isang simbahan ay katawan ni Kristo. Kaya kapag, tingnan mo katabi mo, mahal mo yan, di ba? Ayan ay kasama mo sa church. Pag siniraan mo yan, pag siniraan mo kahit sino, pag siniraan natin ang kahit sino sa simbahan, hindi lang natin siniraan yung taong yon, hindi natin inatake ang pagkatao niya, ang inatake natin ay yung katawan ni Kristo. Na kapag inatake natin ang body of Christ, katawan ni Kristo, ay parang literally ganito. Imagine mo, ito yung physical na katawan ni Kristo, pinakain mo ng panis na kanin para sumakit ang tiyan. O kaya in-expose mo sa taong may sipon para magkasipon din. Binigyan mo ng virus o ng bacteria ang katawan. Ganun ang ginagawa natin sa body of Christ kapag ginagamit natin ating dila para manira ng ibang tao. Sino pong buhay pa? Sabi sa Proverbs 16 verse 21, the tongue has the power of life and death, and anyone who love it will eat its fruit. Ang dila ay may kayang dalawang bagay na gawin, buhay at kamatayan. At kaya nga po, sa church, we are declaring good things. Puro magagandang dinedeklara natin. Yayaman ka, popogi ka, magkakaasawa ka, mga ganon. Ano pa ang magagandang bagay? Makakabili ka ng maganda sasakyan, makakagraduate ka, maayos ang problema mo, gagaling ka. Yun ang puro natin dinedeclare. Amen. Yung ating worship leader ngayon, ibuburol po ang kanyang ina, encourage you, sumama po tayo doon. We are declaring good things, we're praying na gumaling, at we're praying favor doon sa ospital na na-confine siya. Yung mama po ni Kat ay nasa Lord na, but we are using our tongue as a declaration to give life. At nakakatuwa po, si Fergel po, nandito pa si Fergel? Nandito si Fergel, nagpa-pray po yan sa amin last week. Ayan po'y takot na takot kasi ayan po ay pupunta sa Europe. Pupunta po yan sa Europe, may kontrata na kaso ime-medical uli. Kasi para daw may eye test, alam nyo po yun? Yung basta Ichiwara, Fujiwara, ramen ko namang uri ng Japanese na test sa mata. Yung magbibilang ng number na iba't ibang kulay, takot na takot kasi yung ibang kasama bumagsak. Nag-declare po kami, lilinaw ang mata, makakapasa ka. At yung kontrata mo'y matutuloy. Alam niyo po, Praise God Wednesday, nag-chat po sa akin, nakapasa po siya sa medical. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kasi, ang dila ay ginagamit para magbigay ng buhay. Pero minsan, ginagamit din natin ang dila para sa death. Ginagamit natin ang dila para sirain ang kung ano. Ginagamit natin ang ating dila para sa mga hindi magagandang bagay. Alam nyo ba, may 7. Proverbs 6 verse 19. There are 6 things that God hates. No, 7 that He detests. Next verse po doon. May 7 kinagagalitan ng Diyos. Next verse po, yes. Proverbs 6, nandiyan ba? Wala po. Sabi po doon, sasabihin ko lang yung 2 huli. Proverbs 6:19. A false witness, God hates a false witness who pours out lies. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos ang pagsisinungaling para masira ang ibang tao. Halimbawa, yung tinamaan, may nag-ouch eh. Mayroon ba? Okay. Ayaw ng Diyos na ginagamit ang ating dila para masira ang taong yon. Ayaw ng Diyos sa paninira. Hindi ayaw ng Diyos sa tao ha. Ayaw ng Diyos dun sa ugali, dun sa kasalanan ng tao. At ang pinakauli, God hates a person who sows discords in a family. Ayaw ng Diyos ang taong nagtatanim ng paninira sa isang pamilya. Ayaw ng Diyos pag tayo ay pinag-aaway natin ang ating pamilya through our tongue. Sinisiraan natin ang ating anak, ang ating asawa. Nagsasabi tayo na hindi maganda sa ating magulang. Ayaw ng Diyos yun. He hates that. Galit ang Diyos pag nagsisinungaling para makakuha ng attention, to just feel good about ourselves,
At sabi ko nga, ayaw ng Diyos na ginagamit ang dila para yung isang masayang pamilya ay magkawatak-watak. Sino po dito may mga kapatid? Taas ang kamay. Lahat tayo may kapatid. Ano po? Sa isang magkakapatid, hindi naiiwasan ng pag-aaway-away, di po ba? Tama po ba? Ang isang pamilya at mga magkakapatid, laging may away dyan. Hindi masama yon. Ang masama doon ay gamitin natin pa ang ating dila para masira yung ating kapatid. Hindi maiwasang magkasamaan ng loob. Tama po ba? Bumili ka ng Toblerone, pagbalik mo, ubos na agad, nilagay mo lang sa ref. Diba? Nakakaiya mo talaga po yon. Hindi maiwasan yon. Meron nga po, kilalang magkapatid, nag-away dahil sa isang babae. Hindi maiwasan yon eh. Pero, anong masama? Kapag itinanim, sows, itinanim natin yung sama ng loob at itinanim natin at pinalago yung sama ng loob. Ang purpose po ng Diyos ay i-unite ang church, i-unite ang katawan niya. At kapag nagtanim tayo na makakasama, pauti-uti may ginagawa tayong hindi maganda para sa ating mga kapatid. Ito po, paano tayo magagamit ng Panginoon? Ang objective natin ay maraming tao makakilala sa Panginoon. Tama po ba? Gusto natin mapuno ang langit. Gusto natin marami tayong maisama sa kanyang kaharian. Pero ito, paano tayo magagamit effectively ng Panginoon kung ginagamit din natin ang ating dila para manira ng ibang kapwa? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, behave ikaw. Kunwari po ha, marites ka. Kunwari lang. Walang marites sa JA1MNK, tama? Wala. Amen. Ano, Roslyn, wala dito, ano? Wala. Pero kunwari lang marites ka. Kunwari lang. Pag may umpukan dun sa kantuhan nyo, at kita mo, may nag-uumpukan, ikaw ay nakikisama dun sa lanay ng iyong kumare. Tapos, Mars, alam mo bang latest? Yung anak ni Mariposa, may bagong jowa. Pinagkalat mo dun sa kumare mo. Tapos nakita mo dumaan si Mariposa, bigla kayong nagtahi. Obvious na obvious. May obvious na obvious nagmamaritas kayo. Imagine mo, ginagamit natin ating bibig para imarites. Kapag may lumapit sa iyo na nangangailangan ng panalangin, may sakit karamdaman at alam mong may lumapit sa iyo, Mars, ako po ay may sakit dito, itong result ng doktor, anong gagawin ko? Alam mo na kailangan dalhin sa church at ipag-pray at gagaling yan. Alam mo na yun ang solusyon. Sa tingin mo, lalapit yun sa iyo na alam ay ipagchichismis mo lang siya. Di ba hindi? Kung ang kilala sa iyo ay ikaw ay marites, walang lalapit sa iyo, hindi yun maniniwala sa iyo na pumunta kang church at ipagpe-pray ka doon. Kasi tayo mismo ay pinagkakalat yon. In the first place, hindi yun lalapit sa atin. Baka ipagkalat lang. Tama po ba? Nandyan pa po ba kayo? Imagine mo if you are a person na pinagkakatiwalaan ng kaibigan mo or ikaw ay life group leader, nag-open sa iyo mga inaalagaan mo, at ikaw sinabi mo sa ibang tao dito sa church, what would happen to your credibility as a leader of God? Hindi siya ganun ka-credible. Ngayon, kaya po ako iingat na ingat Kasi alam niyo po, mga pinakadelikadong salita ay ito. Pag nakarinig kayo ng ganito, umiwas na kayo. Okay po. Ito po yon. Uy, may sasabihin ako sa iyo ha. Pero sa atin lang ito. Pag narinig nyo yon sa ibang tao, umiwas ka na. In Jesus' name, lumayo ka sa akin. Kasi siguradong, hindi lang ikaw ang nakakaalam nun. At pangalawa, kapag narinig mo yung pero sa atin lang ito, mamaya, wala pang hapon, alam na yan ang lahat.
Buhay pa po ba kayo? James 3 verse 10, sana nakailagay ko naman dyan. And so blessing and cursing came pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. Sa Tagalog, sa bibig lang nang gagaling ang pagsasalamat at pagsumpa. Imagine mo, ang ating dila, dalawang nalabas dyan, life and death. Pagpapasalamat at pagsumpa. Grabe mga kapatid, hindi dapat ganyan. Ang hirap, di ba kanina nata sa ating kamay, kinakanta natin ni, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tapos minsan, maririnig mo, sukdulang bobo naman ang batang iyan. Isang dila lang yon, isang salita lang yon, parehong sukdulan, pero ginamit sa sala. What God is saying, na ang hirap magpasalamat sa Diyos, pero sinisiraan din natin ang ibang kapwa. Sabihin natin, araw-araw akong binabago ng Diyos. Sabihin mo sa 5 tao, araw-araw tayong babaguhin ng Diyos. Tandaan po natin, laging tayong binabago ng Diyos. Palakpakan nyo si Lord, come on. Laging pwedeng mabago at pwedeng magamit. And God is saying to the church sa Pergamum at siguro to the church in JA1 sa mataas sa kahoy, na inayaan nyo ang espiritu ni Balaam sa iba, sa inyo, or sa karamihan sa atin, na maapektuhan tayo. But you know, the spirit of Balaam, full band please, the spirit of Balaam ay hindi problema ng dila. The spirit of Balaam ay problema ng puso. Sabi sa Luke 6:45, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Wala rin ba dyan? Luke 6:45, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kung ano ang laban ng puso, yun lagi ang lalabas. Kung matabas ang dila niyan, hindi matabas ang dila niyan. Matabas ang puso niyan. Kung matalas ang dila niyan, hindi dila ang matalas, puso ang sala diyan. Kaya nga instead of spending time sa social media, kasi doon nalabas talaga yung ating mga kasalahan. Itong payo ko sa inyo, kami po fasting ng Pastora Rocky ako sa social media, siya sa politics, pero talagang eliminate. Kasi alam ko, pag nagbubukas ako ng Facebook, nabalik si insecurity, nakikita ko yung mga ganon, hirap labanan kapag hinaharap mo. At hindi maiwasan na magamit ang aking daliri, ang aking dila, na mag-comment kapag ako'y nasusura sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay. Instead of spending time sa social media, spend time sa secret place. Spend time na nakaluhod ka sa presensya ng Panginoon. Umalis ka sa mga umpukan ng mga marites. Kung sa inyong school, kayo magkakabarkada, kita mo, pinag-uusapan nila yung ibang kaklase mo, ibang tao, please, umiwas ka. Kung ikaw ay pag-uusapan nila, ganun talaga. Pero spend time na malayo sa mga imika na sala. Spend time na malayo sa mga nagpapasira ng dila natin. Spend time more with Jesus. Iluhod mo, manalangin ka, magalit ka. Magalit ka sa tabas ng dila mo. Kung ang dila natin ay nakakapanakit, magalit tayo sa dilang yan. Kung ang dila natin ay mahilig magmanipula, mag-backstab, mahilig magmarites, iluhod natin sa Panginoon, magalit ka sa kasalanan, pigain mo sa pagkatao mo, yung espiritu na yan. Ipaayos mo ang puso mo sa Lord. Ipa-search mo sa Lord. Kung matagal na, ganyan pa rin ang prayer mo, tas nalabas pa rin sa bibig mo, baka it's time na, Lord, break my heart. Break my heart. Kasi baka may sala dito. But you know guys, I get you. Dito na po magtatapos. Gets ko kayo. Alam ko, gusto nyo maging positive talker. Alam ko, gusto nyo makatulong ang inyong bibig para sa iba. Alam ko, ayaw nyo nang sumagot sa inyong kapatid pag sinisiraan ng bawat isa. Alam ko, ayaw mo nang pagalit sa anak mo. Ayaw mo nang pagsalitaan ng asawa mo. Gusto mo purong magaganda.
Ayaw, ang nalabas sa bibig, kita ko na ayaw nyo na nasamlang ang bibig nyo at ganyan pa rin ang imikan nyo. Pero pastor, narinig ko lang din naman ito eh. Yes. Kaya ganito ang ating bibig, na balak, na haring balak lang din tayo. Naapektuhan lang din tayo. Narinig mo lang din yan. Kung nagagalit ka sa kapatid mo, bobo-bobo mo, kasi narinig mo na ikaw ay pinagtangahan ng iyong magulang. Baka narin, feeling mo ang baba ng self-confidence mo. Kaya mga salitaan mo, yung hina ko naman, hindi ko kaya yan. Kasi nakarinig ka ng mga salita nung bata ka pa, na kinumpara ka sa iba, na you're doing your best pero hindi enough ang accomplishment mo. O hanggang ngayon kinukumpara ka pa. Pinipilit mong maayos ang pamilya mo, minamahal mong iyong asawa, mga anak, minamahal mo magulang mo, pero minumura ka nila. Sinisigawan ka ng boss mo. Gusto mo ma-promote, gusto mong magkaroon ng magandang ayos sa trabaho, pero nakatanggap ka ng email. Na nakaka-degrade sa iyo. Pinagchichismisan ka sa lugar nyo, sa workplace nyo. May nag-comment sa iyo sa Facebook na hanggang ngayon hindi mo makalimutan at tanggap mo pa. At hindi mawala sa pagkatao mo. At maaaring nakarinig ka ng salita kamakailan lang o nung bata ka, yung mga salitang isa kang pagkakamali. Baka, maybe, kaya tayo naging Balaam. Nagiging ganun ang imika natin sa ibang tao. Kasi naharing balak lang din tayo. Nakarinig tayo ng ganun. Nasabihan lang tayo. Nakarinig lang tayo. But I will leave you with this big word. Next po. Sabi doon, you are not what they say you are, but you are what God says you are. Ulitin ko. You are not what they say you are, but you are what God says you are. Hindi ikaw yung mahinang bata. Hindi ikaw yung bobo, yung pagkakamali. Hindi ikaw kung ano man ang sinabi nila, kundi ikaw kung ano ang sinasabi ng Diyos na buhay sa iyo. And please, I am praying, stop holding on. Bitawan na natin. Bitawan na natin o panghawakan pa or even labanan yung mga bagay na gustong i-heal sa iyo ng Lord. Matagal na tayong gustong i-heal ng Lord sa mga hurt, sa mga past, sa mga pain na narinig natin, na nabasa natin. Pero bitawan na natin, hindi kayang i-heal ng Lord ang ayaw natin bitawan. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Ikaw ay kawangis niya. Ginawa ka niyang blessed. We're declaring every Sunday, I am a blessing. I am anointed. Pero hawak-hawak pa natin, I am stupid. Walang mangyayari sa akin. Ganito na lang ako. Hindi na matutupad ito. Ganyan-ganyan. Let go of that. And let God heal you. Let God go through you in His process. And always declare that you are blessed. And remember, the past doesn't define you. Your past mistakes, kung nasasabi mo, ang bobo-bobo ko noon, nagawa ko yun, hanggang ngayon pinagsisisihan ko, hindi ka madedefine nun. Hindi ikaw yung pagkakamali mong yun. Hindi porket nagkamali ka, isa ka ng pagkakamali. Laging ibabalik sa'yo ng kaaway ang nakaraan mo. Laging i-guilt trip ka ng kaaway sa mga thoughts, sa puso't isipan mo, mga kasalanan mo. Laging ibabalik sa iyo mga kalokohan mo. Laging ibabalik sa iyo na ito, hindi mo kaya mabuhay, na ginagawa mo pa rin yun. Bumalik ka sa kasalanan na yun, i-guilt trip ka doon. Pero always remember, hindi ikaw yun. Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Do you believe that? And God is telling Pergamum, and God is always telling us, hinayaan nyo ang mga salita na makasira sa inyo.
Hinayaan nyo yung mga imika na yun na makasira sa pagkatao nyo. And what God is saying, anak, I can heal you. I can heal you. I can fix this. Maayos to. Salita lang yan. Maayos yan. Mas makapangyarihan ang salitang ito. Mas makapangyarihan to. Bawat letrang nakasulat dito ay mas makapangyarihan kaysa mga salitang naikot sa puso't isipan mo. Hindi ko alam kung meron dito, binugbog ng kanyang tatay at sinabihan, wala kang kwentang anak. That is the past. Iba ang tunay mong tatay sa langit. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo ng iyong tatay sa langit. Palakpakan niyo si Lord, come on. Dahil puro lies ang meron sa mundong ito, ang mga tao naghahanap ng truth, ng katotohanan. And I believe, as God heals this church, the truth will always set us free. Sabi sa Bible John 8:44, ang katotohanan na magpapalaya lagi sa atin. And I believe, if this church ay patuloy na magiging totoo at magiging authentic, ibig sabihin hindi peke, hindi plastic, talagang ginagamit ang salita para i-build ang bawat isa, para tulungan ang bawat isa, para mahalin ang bawat salita. Ginagamit natin ang ating tongue for life. This church will grow. Next slide, yung ating pinagpe-pray na mega church, mangyayari. Next slide, please. At yung ating pinagpe-pray na sa tunay mabubuo yung ating church, hindi sa semento, hindi sa graba, hindi sa hollow block. Mabubuo ang ating church sa pamamagitan ng salitang magaganda. At mabubuo ang ating simbahan kapag ang ating dila ay ginagamit natin upang palakihin ang puso ng bawat isa. And I believe you are a part of that. Do you agree? You are a part of that. Can we declare, I am part of something big? Come on, we declare, I am part of something big. Come on, let's give God the glory. Palakpakan natin si Lord. Worship singer and back up, please. Come on, let's all stand up. Again, the Balaam spirit is not a problem of the tongue. It is a problem of the heart. And I will leave you with this verse, Matthew 5 verse 8. Sabi doon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Maraming tao sa mundo nakikita'y kasalanan, nakikita'y kalokohan, nakikita'y kung ano-anong bagay. Nakikita'y puro sala. Pero if you have a pure heart, please, can we do something? Huwag yung kanya-kanya kayo. Keyboardist muna tayo. Keyboardist muna tayo. Your heart is good. Our heart ang kailangan ng Diyos. Gusto ng Diyos ang ating. Maraming tao sa labas, sala ang puso. Kaya puro nakikita'y puro negative, puro cancel culture. Puro siraan, puro marites, puro pagalingan, puro backstaban, pero tandaan mo, iba ka. Kasi ang puso mo ay nasa Diyos. And at ang gagawin natin, we ask God to make our hearts pure, to make our hearts maayos, para makita ang Panginoon. Let's sing that song chorus. Oh, Diyos. Ngayong oras na ito, just close your eyes, yumuko ka, hawakan mo ang puso mo. Hindi mo papansinin ng kahit ano. Mas malawak pa
Salamat sa sukulang biyaya. O Diyos ng katarungan At katwiran na kahit minsay di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. If you've been hurt, nakasakit ka, humingi tayo ng tawad sa Lord ngayong oras na ito. Habang hawak-hawak mong puso, sabihin mo panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung nagamit ko ang aking dila para manira ng kapwa, para manira ng ibang tao, para magtanim ng pag-aaway sa aking pamilya, sa simbahang ito. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Kasi kailanman, hindi ko kaya kung ako lang. Kailangan kita, Panginoon. And God will heal you today. Nasa kamay ng gustong pagalingin ng Lord sa mga past hurt, mga salitang nabitawan sa kanila. Come on, taas mo lang kamay mo. Sinabihan ka na wala kang kwenta. Sa'yo wala lang, pero ngayon nare-realize mo, malaki palang apekto sa iyo. May nakapag-comment sa iyo, bumaba ang self-moral mo. Nasabihan ka ng asawa mo ng masakit at hinayaan mo lang. Hanggang ngayon, hinayaan mo lang, pero alam mo sa sarili mo na may bigat yun. Nasabihan ka ng iyong anak. Sabihan ka iyong anak na nakapanakit sa iyo. Nasabihan ka ng mga taong ito. Nakatanggap ka ng comment sa social media, nagbago sa iyo. Or kahit nung batang-bata ka pa, binugbog ka ng magulang mo. May mga habang nasigaw na may sinasabing hindi maganda. Lord, I pray sa mga nakataas ang kamay, sa mga hawak ang puso. Hindi ko man mailapat ang kamay ko sa bawat isa. Pagalingin mo kami, God. I pray in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Ang kagalingan ay mata mo ng aming puso. And I am casting out all the spirit of Balaam, spirit of Balak upon our hearts. In the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I command you to get out of our lives. In Jesus' name. In Jesus' name. And I'm spiritually putting the hands upon each and every one, and I am declaring healing. Healing of the heart. Healing of the heart right now. Healing of the heart. Kami po ay gagaling. Kami ay pinagaling mo na. Kami ay pinagaling mo na. At maganda ang plano mo sa amin. Ano man ang kabigatan ng puso. Surrender mo sa Panginoon. Hindi ka kayang pagalingin kung hindi mo pa pinapatawad sila. Hindi mo mapatawad ang mama mo. Meron dito. Hindi mo mapatawad yung kapatid mo dahil ginawa sa magulang mo. Hindi mo
kayang bitawan yung pagsigaw ng papa mo sa mama mo. Bitawan mo yan. Hindi mo kayang bitawan yung nabasa mo. Nabasa mo na ka-chat ng magulang mo na ibang tao. Let go. And God will heal you. There's a reward of manna. I am cutting every chain. As we continue to sing this song, niyakap mo. Come on. Let go of that. Come on. Bitawan mo yung pain. May nasabi sa'yo ang life group leader mo na nasaktan ka. Come on, let go of that. Forgive. May nasabi sa'yo ang life group mo na inalagaan mo at minahal mo. Let go of that. Come on. Maybe it's time to let this go. Supposed to be tatapusin ko na eh. Pero nakilos ang Lord eh. Come on. Come on, move. Ayokong paupuin kayo na hindi kayo pinagagaling ng Diyos. Come on. Come on. If you are okay na, just remain standing. If you know you are okay, lumaya ka na, just remain standing. Pray for the other people. Come on, ipag-pray mo lang sila. Come on. Pero God is dealing something sa iba sa inyo. Come on. Sasabi, matigas ang puso mo. Just let go. Just let go of that. Come on, i-let go mo lang. May gagawin si Lord. Come on. May reward dyan. Come on. Niyakap mo. Come on. Some of the leaders, you pray, you just pray for healing. Lapat yung kamay nyo sa kanila. Come on. Lay hands. Come on. Niyakap mo. Kung nasaktan mo magulang mo at wala dito magulang mo, come on. Sabi mo, patawarin mo sila. Kung nandito ang anak mo, nandito ang magulang mo, kapigin mo lang sa balikat. Yakapin mo yan. Come on. Come on. God will heal you. Come on. Life group leaders, ipatong nyo lang ang kamay nyo. Come on. Healing will flow. Iyakap mo. Iyakap mo. God is moving. Niyakap, niyakap mo. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo.
I will let God move in your life. Hindi na sama ng loob. Paghihiwalay ang itatanim mo. But you will plant goodness. You will plant life. You will plant life. Magbibigay ka ng liwanag. Salamat po. It's okay to cry. Lalaki ka, okay lang yan. We are all hurting. And God wants to heal us. And God is healing us already. Pwede bang palakpakan mo, Lord, kung alam mo, pinapagaling ka at pinagaling ka ng Panginoon?